Just keep it a secret. Oras na may nakaalam na nabuntis ko ang isang hampas lupang kagaya mo, ipapapatay kita. Dahil sa labis sa takot ng 18-year-old na si Patricia, sa amo na nakabuntis sa kanya, napilitan siyang palabasin sa mata ng lahat na nabuntis siya ng kung sinong lalaki na nakilala niya sa beer house. Anak si Patricia ng labandera sa mansyon. Isang gabi ay naisuko ni Patricia ang sarili sa among kasing lamig ng yelo ang ugali. Hanggang saan makakaya ni Patricia na dalhin ang pinagbubuntis, gayong hindi maganda ang pakikitungo ni Sian sa kanya. Paano pipigilan ni Patricia ang puso na unti-unting nahuhulog kay Sian na ikakasal na sa iba? Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Just keep it a secret. Oras na makaalam na nabuntis ko ang isang hampas lupang kagaya mo, ipapapatay kita. Ang bawat salita ay tila talim ng kumpit na bumaon sa marupok na pagkatao ng 18 taong gulang na si Patricia. Ang boses na iyon, malamig, mariin at walang bahid ng awa, ay nagmula sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Sian, ang kanyang amo. Ang lalaki nagmamay-ari ng mansyong kinalakihan niya bilang anak ng labandera. At ang lalaki nagmamay-ari na rin ngayon ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at pangarap. Nangangatog ang mga tuhod ni Patricia habang nakasandal ang kanyang likod sa malamig na pader ng madilim na pasilyo ng mansyon. Ramdam niya ang maras na tibok ng kanyang puso. Tila ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Ang kanyang dalawang kamay ay dahan-dahang bumaba. Pumesto sa ibabaw ng kanyang patagpan na tiyan. Doon, sa loob ng kanyang sinapupunan, ay may bagong buhay na nabubuo. Isang buhay na imbes na maging biyaya, ay naging isang sumpa at banta sa kanyang buhay. Naintindihan ko po, Sir Sian. Pautal-utal na sagot ni Patricia. Halos hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan dahil sa labis sa takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Hindi magawang salubungin ng matatalas na tingin ng amo. Tinalikuran siya ni Sia ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat takbang nito palayo ay lumilikha ng alingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Hudyat ng pag-iwan sa kanya sa sarili niyang impyerno. Paano humantong sa ganito? Tanong ni Patricia sa kanyang sarili habang dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyayakap ang sariling mga binti. Isang gabi lang na nagbago ang lahat. Sariwa pa sa kanyang alaala ang gabi kung kailan naisuko niya ang kanyang sarili kay Sian. Gabi iyon ng isang malakas na bagyo. Umiiyak at lasing na lasing si Sian nang dumating sa mansyon dahil sa isang matinding away sa pamilya at sa babaeng nakatakda nitong pakasalan. Si Patricia, na nagkataon nag-aayos sa mga nilabhan ng ina sa library, ang nakasalo sa bagsik at lungkot ng lalaki. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng madilim na silid, naging marubdob ang mga sandali. Ngunit ang akala ni Patricia na sandali ng kahinaan at paglapit ng kanilang mga mundo ay naging mitya pala ng kaniyang kalbaryo. Ang siya na kasing lamig ng yelo ang ugali ay masalo naging manhid ng malaman ng katotohanan. Kinabukasan, habang pinapanood ni Patricia ang kanyang ina na si Aling Rosa, nakuba na ang likod sa katitipis at kalalaba ng mga mamahaling kortina ng mga amo. Doon tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Paano niya sasabihin sa ina na ang anak nitong pinag-aral sa kabila ng kahirapan ay buntis na ngayon? At mas malala, ang nakabuntis sa kanya ay ang makapangyarihan tagapagmana ng mansyon. Patricia anak, bakit namumutla ka? At panay ang hawak mo sa tiyan mo, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Rosa habang nagpupunas ang pawis gamit ang kanyang panyo. Nalunok ni Patricia ang sariling laway. Naalala niya ang banta ni Sian. Ipapapatay kita. Kilala niya ang pamilya ng mga amo. Mayaman, impluwensya at kayang takpan ng kahit anong dumi gamit ang salapi. Ma,
Pilit nang ngumiti si Patricia kahit na ang puso niya ay nadudurog. May sasabihin po ako. Huwag po kayong magagalit. Ano yun, anak? Kinakabahan naman ako sa iyo. Huminga ng malalim si Patricia. Isinakripisyo niya ang kanyang dangal upang protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang ina. Buntis po ako. Diretso ang sabi niya habang pumapatak ang mga luha. Nabuntis po ako ng isang lalaki na kilala ko nung isang gabi nang mapadaan ako sa beer house sa bayan. Hindi ko na po siya mahanap. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi, kasunod ng hagulhol ng kanyang ina. Tinanggap ni Patricia ang bawat sakit. Mas mabuti nang isipin ng buong mundo na siya ay isang irresponsableng babae na nabuntis sa beer house, kaysa malaman nilang katotohanan na magdadala sa kanila sa hukay. Mula sa malaking bintana sa ikalawang palapag ng mansyon, nakatayo si Sian habang nakapamulsa. Pinapanood niya sa ibaba ang mag-ina na umiiyak sa may dirty kitchen. Walang emosyon ang kanyang muka. Ang kanyang kasal sa isang mayamang eredera ay nakatakda na sa susunod na buwan. At walang kahit na sinong hampas lupa ang pwedeng sumira sa kanyang mga plano at reputasyon. Samantala, naiwan si Patricia na hawak ang nasaktang pisngi habang nakatingin sa direksyon ng bintana ni Sian. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na buwan. Paano niya itatago ang lumalaking tiyan? Hanggang kailan niya makakayang tiisin ang malamig at mapang-aping pagtrato ni Sian? At ang pinakamalaking tanong na nagpapahirap sa kanya gabi-gabi, paano niya pipigilan ang kanyang puso na sa kabila ng takot, sa kabila ng sakit, ay unti-unti pa rin nahuhulog sa lalaking kailanman ay hindi magiging kanya dahil nakatakda na itong ikasal sa iba. Madaling araw pa lamang ay gising na si Patricia. Imbes na ang bango ng bagong saing na kanin ang sumalubong sa kanya, ang amoy ng sabong panlaba at semento sa dirty kitchen ang nagpaikot sa kanyang sikmura. Agad siyang tumakbo patungo sa pampublikong banyo sa likod ng mansyon. Napaluhod sa tapat ng inidoro at dinaluhong ang sunod-sunod na pagduhal. Walang lumabas sa kanyang tiyan kundi mapait na laway. Nangihina siyang napasandal sa pader, habang pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang katawan. Hawak ang kanyang tiyan, pumatak na naman ang luha sa kanyang mga mata. Ito na ang simula. Ang pisikal na patunay na may buhay sa loob niya. Isang buhay na kailangan niyang itago sa buong mundo. Patricia? Anak? Maayos ka lang ba riyan? Boses ng kanyang ina na si Aling Rosa mula sa labas. May bakas pa rin ng lungkot at hinanakit ang boses nito mula noong komprontasyon nila kahapon. Pumahid si Patricia ng luha at nagmumog ng mabilis. Opo ma, naparami lang po siguro ang kain ko kagabi. Lalabas na po. Pinilit niyang tumayo ng tuwid at ayusin ang kanyang itsura. Kailangan niya maging matatag. Sa loob ng mansyong ito, ang kahinaan ay isang marangyang bagay na hindi niya kayang bayaran. Bandang 10:00 ng umaga nang mabulabog ang buong mansyon, isang marangyang pulang kotse ang pumarada sa malawak na harapan ng bahay. Dumating si Katrina, ang maganda, mayaman at sopistikadang eritera na nakatakdang pakasalan ni Sian sa susunod na buwan. Rosa! Patricia! Dali niyo rito ang mga bag ni Katrina! Utos ang donya, ang ina ni Sian na may himig ng otoridad. Mabilis na kumilos si Patricia, subalit bago pa man niya mabuhat ang naglalakihang maleta, isang pamilyar at malamig na boses ang narinig niya mula sa hagdanan. I'll take care of it, Mom. Seryosong saad ni Sian habang pababa ng hagdan. Nakasuot ito ng formal na polo, gupit ginoo at tila isang prinsipe na walang kapintasan. Lumapit si Sian kay Katrina at hinalikan ito sa pisngi. Ang kanyang mga mata, na madalas ay parang yelo sa lamig, ay nagpakita ng peking sigla para sa kanyang pakasalan. Ngunit bago tuluyang pumasok sa loob, sumulyap si Sian kay Patricia. Isang mabilis, matalim at nagbabantang tingin. Isang paalala sa kanilang kasunduan. Manahimik ka kung gusto mong mabuhay. Naupo si Patricia sa isang sulok ng kusina
habang naghahanda ng merienda para sa mga bisita. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Bakit ako nasasaktan? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kutsilyong hawak. Katulong ka lang, Patricia. Isang pagkakamali sa isang gabi ng kalasingan. Huwag kang umasa na titingnan kanya tulad ng pagtingin niya kay Katrina. Habang abala ang lahat sa sala, inutusan si Patricia na ihatid ng tsaa sa library, kung saan pansamantalang nagtatrabaho si Sian. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang tray. Pumasok siya, dahan-dahang ipinatok ang tasa sa mesa. Sir Sian, ang tasa, ang tsaa niyo po. Bulong ni Patricia na nakayuko ang ulo. Hindi sumagot si Sian. Nagpatuloy ito sa pagpindot sa kanyang laptop. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat. Tila ba dahan-dahang nauubos ang hangin na pwedeng hiningahin ni Patricia. Paalis na sana si Patricia nang biglang magsalita si Sian na walang lingon-lingon. Narinig ko ang chismis sa mga katulong. Sinabi mo raw sa ina mo na nabuntis ka sa isang beer house? Ang boses ni Sian ay walang emosyon, ngunit bawat salita ay may dalang bigat. Oo po, sir, yun po ang paraan para walang maghinala sa atin. Mahinang sagot ni Patricia. Tumayo si Sian, lumapit sa kanya at huminto sa kanyang likuran. Nararamdaman ni Patricia ang init ng katawan ng lalaki. Ang amoy ng mamahaling pabango nito na minsan ang nagpaligaw sa kanyang katinoan. Good. Bulong ni Sian sa kanyang tenga. Isang bulong na nagpataas ang balahibo ni Patricia sa takot. Panindigan mo yan. Dahil oras sa lumabas ang katotohanan, hindi lang ikaw ang mawawala sa mundong to, Patricia. Sisiguraduhin kong maging ang ina mo ay madadamay. Humigpit ang kapit ni Patricia sa hawakan ng tray. Ang kanyang luha ay pumatak mismo sa makintab na sahig ng library. Oo po, hindi po ako magsasalita. Nang hapon ding iyon, habang nagdidilig ng mga halaman si Patricia sa hardin, narinig niyang tawanan ni Sian at Katrina sa veranda. Nakikita niya kung paano hawakan ni Sian ang bewang ng kanyang mapapangasawa. Walang kamali-mali si Katrina na ang babaeng nagdidilig sa ibaba ay nagdadala ng unang dugo at anak na lalaking kanyang papakasalan. Hinawakan muli ni Patricia ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang tibok ng kanyang sariling puso na unti-unti nang nahuhulog sa kanyang amo. Isang paghulog na alam niyang walang sasalo, kundi ang matigas at malamig na semento ng katotohanan. Pag-ibig na pinagbabawal, pag-ibig na nakamamatay. Habang papalapit ang araw ng kasal ni Sian at Katrina, mas lalo naging mukhang palengke ang mansyon sa rami ng mga kamag-anak at kaibigan na dumarating. Para kay Patricia, nangangahulugan ito ng walang katapusang pagod. Mula alas 4 ng madaling araw hanggang hating gabi ay halos hindi siya nauupo. Patricia, dalhin mo tong 3 patong ng mabibigat na cobre katsa sa itaas. Bilis! Kailangan mapalitan ng mga kwarto sa 3rd floor. Sigaw ng punong katulong na si Aling Marta. Oo po, susunod na po. Nanghihinang sagot ni Patricia. Binuhat niya ang tumpok na makasaysayan at mabibigat na tela. Sa unang hakbang pa lang niya sa hagdan, naramdaman na niyang pamilyar na kirot sa kanyang ibabang likod. 2 buwan na ang kanyang pinadalang tao. Ang kanyang tiyan ay medyo matigas na, bagmat hindi pa halata sa ilalim ng kanyang maluwag na uniforme. Kayanin mo, anak. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang humahakbang pa itaas. Kunting tiis na lang. Matatapos din ang dagsahan ng mga tao. Ngunit sa kalagitnaan ng hagdan, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Nagdilim ang kanyang paningin at muntik na siyang mawala ng balanse. Napakapit siya ng mahigpit sa hawakan ng hagdan, dahilan upang maibagsak niya ang ilang piraso ng mamahaling unan. Mag-ingat ka nga, kung kailan may mga bisita tsaka ka naman lampa. Napadilat si Patricia at nakita niya si Katrina na pababa ng hagdan. Nakabis ng isang napakagandang kulay puting bestida na pansukat para sa kasal. Kasunod nito'y si Sian na walang kaimbay-imbay ang mukha. Pasensya na po, Senyorita Katrina. Nahilo lang po ng bahagya. Paghingi ng paumanhin ni Patricia habang mabilis sa pinupulot ang mga nagkalat na unan.
Lumapit si Katrina at pinagmasdan si Patricia mula ulo hanggang paa. May kung anong kakaiba sa mga mata ng Donya. Bilang isang babaeng galing sa mataas na lipunan, matalas ang kanyang pakiramdam. Napansin niyang pamumutla ni Patricia, ang panginginig ng mga kamay nito at ang madalas sa paghawak nito sa kanyang bewang. Nahilo? Bakit? May sakit ka ba? O baka naman... Binitawan ni Katrina ang isang makahulugang ngiti. Baka naman totoo ang chismis ng mga katulong sa labas na buntis ka. Parang ice pick na isinaksak sa dibdib ni Patricia ang tanong na iyon. Napatingin siya ng mabilis kay Sian. Nakita niyang bahagyang tumigas ang panga ng lalaki. At ang mga kamay nito sa loob ng bulsa ng pantalon ay tila nagbuhol sa galit. Opo, pero wag kayo mag-alala, senyorita. Hindi po maapektuhan ang trabaho ko. Pilit na sagot ni Patricia upang umiwas sa mas malalim na usapan. Siguraduhin mo lang. Ayoko na may pabigat dito sa mansyon, lalo na't ikakasal na kami ni Sian. Maarteng sabi ni Katrina bago tuliyang bumaba, habang nakakapit sa braso ng kanyang kasintahan. Nang gabing ring iyon, habang naguhugas sa mga naglalakihang kaldero si Patricia sa dirty kitchen, biglang pumasok si Sian. Siniguro nitong walang ibang tao sa paligid bago maras na hinawakan si Patricia sa braso at isinandal sa may lababo. Aray, Sir Sian, nasasaktan po ako. Pigil hiningang bulong ni Patricia dahil baka may makarinig sa kanila. Nasasaktan? Mas masasaktan ka kapag nalaman ni Katrina ang totoo. Bulyaw ni Sian sa kanya bagamat pabulong ang boses. Ano yung narinig ko kanina? Nagpapakita ka ba ng motibo para maghinala siya? Kung hindi mo kaya magtrabaho dahil dyan sa dinadala mo, lumayas ka rito. Tumulo ang luha ni Patricia at tumatak sa magaspang na kamay ni Sian na nakahawak sa kanyang braso. Sir, ginagawa ko naman po ang lahat. Hindi ko po sinasadya. Parang awa niyo na. Huwag niyo kaming itaboy ni Mama. Wala kaming matutuluyan. Pagmamakaawa niya. Tinitigan ni Sian ang umiiyak na mukha ni Patricia. Sa isang saglit ay may dumaang kakaibang emosyon sa mga mata ng lalaki. Isang saglit na tila lumambot ang yelo sa kanyang puso nang makita ang hirap ng babaeng kanyang nabuntis. Ngunit agad din itong napalitan ng galit at takot para sa kanyang sariling kinabukasan. Binitawan niya ng marahas ang braso ni Patricia. Ayusin mo ang sarili mo, Patricia. Huwag mo ako susubukan. Huling banta nito bago mabilis na lumabas ang kusina. Naiwang mag-isa si Patricia at humahagulhol sa dilim ng kusina. Mas masakit pa sa pisikal na hawak ni Sian ng katotohanang itinuturing siya nitong isang malaking basura at banta sa buhay nito. Bakit pa hindi ko mapigilan ang puso ko? Isip-isip niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kahit gaano mo ako saktan, Sian, bakit ikaw pa rin ang hinahanap ng mga mata ko kapag naglalakad ka sa sala? Bakit umaasa pa rin ako na sana ako na lang papakasalan mo? Isang tangang pangarap. Isang pangarap na alam niyang gigisingin lang siya ng hampas ng katotohanan. Paalis na sana si Patricia upang pumunta sa kanyang silid. Nang makaramdam siya ng isang kakaibang likido na dumali sa kanyang binti. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palda at sinilat ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. May bahid ng pulang dugo sa kanyang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ni Patricia at tulyang binalot na matinding takot ng kanyang buong pagkatao. Dugo! Ang anak ko! Nanginginig ang buong katawan ni Patricia habang nakatitig sa pulang mantsa sa kanyang mga daliri. Ang bawat patak ng dugo ay tila tunog ng ticking bomb na nagbabala na anumang sandali ay maaari niyang mawala ang kanyang dinadalang tao. Huwag muna pakiusap. Pagmamakaawa niya sa kawalan habang ang mga luha ay mabilis sa pumatak sa kanyang pisngi. Anak, kumapit ka. Huwag mong iwan si Mami. Ikaw lang ang meron ako ngayon. Gusto niyang sumigaw at tumawag ng saklolo. Ngunit alam niyang ang bawat ingay na kanyang liklikhain ay maaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Kung malalaman ng Donya o ni Katrina ang kanyang lagay, tiyak na papalayasin siya. At kung malalaman ni Sian, natatakot siya na baka
tulyan itong isa katuparan ng banta sa buhay niya at ng kanyang ina. Pilit niyang pinatatag ang kanyang mga tuhod. Patago siyang pumunta sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon. Doon, mabilis siyang nilabhan ang kanyang kasuotan upang walang makakitang iba at humiga siya sa kanyang papag habang nakabaluktot ang katawan. Ipinatong niya ang kanyang dalawang palad sa kanyang tiyan. Taimtim na nagdarasal na sana ay huminto na ang pagdurugo bago sumapit ang umaga. Kinaumagahan, tila lantang gulay si Patricia habang nag-aayos ng hapagkainan para sa almusal ng pamilya. Mas lalong namutla ang kanyang mga labi at ang kanyang bawat kilos ay mabagal at maingat. Natatakot na muling pilitin ang kanyang katawan. Naupo na si Sian sa kabisera ng mesa. Kasunod si Katrina na abala sa pag-check ng mga huling detalye ng kanilang wedding gown sa kanyang telepono. Sian? Babe? Kailangan nating dumaan sa catering mamaya pagkatapos ng fitting ko. Malambing na saad ni Katrina habang sumusubo ng pagkain. Yeah, sure. Walang buhay na sagot ni Sian at ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa kanyang kasintahan, kundi kay Patricia na dahan-dahang naglalagay ng baso ng tubig sa mesa. Napansin ni Sian ang panginginig ng kamay ng dalaga. Nakita niya ang labis sa pamumutla nito na tila ba ng mga oras ay babagsak ito sa sahig. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, nakaramdam si Sian ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang kakaibang proteksyon ang biglang gumising sa kanyang sistema. Isang bagay na pilit niyang itinuturing na galit, ngunit sa katotohanan ay pag-aalala para sa kanyang sariling dugo na nasa sinapupunan nito. Nang aksidenteng mabitawan ni Patricia ang isang kutsara dahil sa biglaang kirot sa kanyang puson, agad na sumigaw si Katrina. Ano ba? Napakalamiya mo talaga. Kung hindi ka marunong mag-ingat, umalis ka sa harap namin. Pabalasik na saad ng senyorita. Pasensya na po, senyorita. Pautal-utal na hiningi ni Patricia habang mabilis sa lumuhod upang pulutin ito. Subalit sa kanyang pag-atras, nakita ni Sian ng maliit na mantsa ng tuyong dugo sa gilid ng laylayan ng palda nito. Pagkatapos ng almusal, nang umalis si Katrina upang mag-ayos para sa kanilang lakad, palihim na sinundan ni Sian si Patricia patungo sa lumang botega kung saan nag-iimbak ng mga ekstrang kagamitan. Maras niyang sinaradong pinto at hinarap ang nanghihinang dalaga. Ano yung nakita ko sa palda mo? Mariing tanong ni Sian, bagamat pilit niyang pinabababa ang tono ng kanyang boses. Nagdurugo ka ba? Sagutin mo ako, Patricia. Napaurong si Patricia. Ang likod ay sumandal sa mga nakatambak na kahon. Ang kanyang mga mata ay napuno agad ng luha. Sir Sian, konting sakit lang po sa puson. Wala po ito, kayang-kaya ko pong magtrabaho. Huwag mo nga akong gawing tanga. Hila ni Sian sa braso nito. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas maingat na ang kanyang hawak. Nalalaglag ba ang bata? Nakunan ka ba? Ang tanong ni Sian ay naglaman ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Patricia. Takot na mawala ang bata. Hindi ko po alam. Kagabi po may lumabas sa kaunting dugo. Pag-amin ni Patricia habang humahagulhol. Patawad po, Sir Sian. Ginawa ko naman po ang lahat para hindi mapagod. Pero ang dami pong kailangan gawin para sa kasal ninyo. Nabitawan ni Sian ang braso ni Patricia. Humarap siya sa pader at nakapahawak sa kanyang sariling buhok. Halatang nagtatalo ang isip. Ang kanyang kasal ay ilang linggo na lang ang kulang. Ang kanyang reputasyon at ang kayamanan ng pamilya ay nakasalalay dito. Ngunit sa harap niya ay ang babaeng nagdadala ng kanyang anak. Isang anak na unti-unting namamatay dahil sa labis na pagod at stress. Humarap muli si Sian kay Patricia. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso. Ngunit may kakaibang lambot sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Patricia. Kinuha ni Sian ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso. At marahas, ngunit maingat na isinaksak ito sa kamay ng dalaga. Uminom ka ng gamot. Magpatingin ka sa doktor sa bayan. Ngunit siguraduhin mong walang makakaalam ng totoong pangalan mo o kung sino ang ama. Utos si Sian. At simula ngayon, huwag ka na magbubuhat ng mabibigat. Sasabihin ko kay Mom na ilipat ka sa mas magaan na trabaho.
Napatitig si Patricia sa perang hawak. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Sian. Sa kabila ng lahat ng banta, sa kabila ng malamig nitong ugali, narito ito ngayon at binibigyan siya ng tulong upang iligtas ang kanilang anak. Habang pinapanood ni Patricia ang pag-alis ni Sian sa bodega, isang masakit na pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Bakit ka ganyan, Sian? Bulong niya sa sarili. Sana, nagpaka-rimarim ka na lang hanggang dulo. Sana pinabayaan mo na lang kami. Dahil sa bawat kaunting pag-aalala na pinapakita mo, mas lalong nahihirapan ang puso ko na kalimutan ka. Mas lalo kitang minamahal kahit alam kong sa huli, may Katrina ka pa rin uuwian. Maaga nagpaalam si Patricia kay Aling Rosa na papunta sa bayan upang bumili ng ilang personal na gamit. Dahil sa utos ni Sian sa kanyang ina na ilipat si Patricia sa mas magaan na tungkulin tulad ng pagpupunas ng mga mebles at pag-aayos sa mga bulaklak. Hindi na ganun kaigpit ang bantay sa kanya ng punong katulong. Suot ang isang maluwag na lumang jacket upang itago ang kanyang nangangayayat na katawan. Sumakay si Patricia ng jeep patungo sa isang maliit at tago na klinika sa dulo ng bayan. Hawak-hawak niya sa loob ang kanyang bulsa ang mga nakatuping libong piso na ibinigay ni Sian. Ang pera naging simbolo ng kanyang kaligtasan, ngunit mitya rin ng kanyang patuloy na pag-asa. Patricia Mendoza? Tawag ng nurse pagkalipas ng isang oras sa paghihintay. Kinakabahang pumasok si Patricia sa silid ng doktor. Matapos ang ilang pagsusuri at ultrasound, huminga ng malalim ang matandang doktora. Masyadong mababa ang matris mo, iha. At lantad ka sa matinding stress at pagod. Seryosong pahayag ng doktor habang nagsusulat sa kanyang reseta. Yan ang dahilan ng pagdurugo mo kagabi. Ligtas pang bata sa ngayon pero sa oras na maulit ito, malaki na ang tsansa na makunan ka. Kailangan mo ng sapat na pahinga at pangkumpuni na gamot upang pampakapit. Naiyak si Patricia sa tindi ng relief na naramdaman. Salamat po, Dok. Maraming salamat po. Inabot sa kanya ang reseta ng mga gamot. Habang tinititigan ng mga medisinang kailangan niyang inumin gabi-gabi, alam niyang isa na namang lihim ang kailangan niyang itago sa ilalim ng kanyang unan. Pagkalabas ni Patricia sa butika, dala ang mga pampakapit na gamot. Laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na pulang sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang sikat na butika sa kabilang kalsada. Kay Katrina ang sasakyang iyon. Nataranta si Patricia at mabilis na nagtago sa likod ng isang poste ng kuryente. Mula sa kanyang pwesto, nakita niyang bumaba si Katrina mula sa kotse, kasunod si Sian. May bit-bit si Sian na ilang paper bags mula sa mga mamahaling tindahan. Babe, pakihawakan naman ito. Titingnan ko lang kung available dito yung vitamin na iniinom ko. Marinig na wika ni Katrina habang papasok sa butika. Bilisan mo, may appointment pa tayo sa florist. Malabig na tugon ni Sian habang nakatayo sa tabi ng kotse. Habang naghihintay si Katrina sa loob, lumingon-lingon si Sian sa paligid. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata. At sa hindi inaasang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata ni Sian at Patricia sa pagitan ng abalang kalsada. Naniga si Patricia sa kanyang kinatatayuan, ngunit imbes na magalit, nakita niya ang mabilis sa pagbaba ng tingin ni Sian sa plastic bag na hawak niya na naglalaman ng mga gamot. Bahagyang tumango si Sian, isang palihim na hudyat na nagtatanong kung maayos ba ang lahat. Sumagot si Patricia ng isang mahinang patango bago mabilis at tumalikod at sumiksik sa dagsa ng mga tao upang hindi sila mahuli ni Katrina. Nang gabing iyon sa mansyon, idinaos ang isang marangyang hapunan para sa pamilya ng magkabilang panig upang pinalapag-usapan ang mga huling detalye ng kasal na gaganapin sa susunod na linggo. Si Patricia ang natasang magsilbi ng mga inumin sa formal na hapagkainan. Bawat takbang niya ay may kasamang tindi ng kirot sa puso. Pinapanood niya kung paano lagyan ng ama ni Katrina ng mamahaling singsing ang kamay ng kanyang anak at kung paano lagukin ng donya ang alak bilang pagdiriwang sa darating na alyansa ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang linggo na lang Sian. Sa wakas, magiging ganap na tayong iisa. Masayang wika ni Katrina habang nakasandal sa balikat ni Sian. Oo, isang linggo na lang. Sagot ni Sian. Tumingin siya ng diretso kay Patricia na
Kasalukuyang nagbubuhos ng tubig sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata'y walang emosyon. Ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang tinidor ay nagpapakita ng tensyong kanyang tinatago. Sa sobrang lapit ni Patricia, naamoy niya muli ang pamilya na pabango ni Sian. Ang amoy ng gabi kung kailan ipinagkatiwala niya ang kanyang buong pagkatao rito. Habang pabalik sa kusina, dala ang walang lamang tray, tuluyan ang bumuhos ang luha na pilit niyang tinatago sa harap ng mga bisita. 1 linggo na lang. Pag-uulit niya sa kanyang isip. 1 linggo na lang at legal na siyang pag-aari ng iba. 1 linggo na lang at tuloy nang mawawala ng puwang ang anak ko sa buhay niya. Paano ko pipigilan ang puso ko kung sa bawat segundong lumilipas, mas lalo ko nararamdaman na mahal kita, Sian. Kahit na alam kong ako lang ang mamamatay sa pag-ibig na ito. Niyakap niya kanyang sarili sa dilim ng pasilyo, habang sa kabilang silid ay umalingaw-ngaw ang tunog ng mga basong nag-uumpugan para sa isang masayang kinabukasan na kailanman ay hindi niya mararanasan. Ano ito, Patricia? Isang gabi bago ang granding kasal, niyanig ang maliit na silid ni Patricia na isang marahas na kalabog. Nakatayo sa kanyang harapan si Aling Rosa, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang plastic bag ng mga gamot na pampakapit na nahanap nito sa ilalim ng kutsyon. Ma! Napatayo si Patricia at agad na binalot ng lamig ang kanyang buong katawan. Huwag mo nga akong mama. Akala ko ba, lalaki sa beer house ang nakabuntis sa'yo? Tumingin si Aling Rosa sa reseta at pilit na binabasa ang nakasulat. Pampakapit to at mamahaling gamot. Saan ka kumuha ng 1,000 piso para mabili to, Patricia? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Kung hindi, kakalad ka rin kita ngayon din sa harap ng mga amo. Huwag pakiusap, huwag. Lumuhod si Patricia sa maruming semento at niyakap ang mga binti ng ina habang humahagulhol. Huwag po kayong maingay, mapapatay niya ako. Mapapatay niya tayo. Nandilat ang mga mata ni Aling Rosa at unti-unting napagtanto ang tindi ng sitwasyon. Anong sinasabi mo? Sinong ama ng dinadala mo? Bago pa man makasagot si Patricia, isang maras na katok sa pinto ng kanilang quarters ang nagpatigil sa tibok ng kanilang mga puso. Rosa! Patricia! Pinatatawag kayo ng Donya sa main hall ngayon. Sigaw ng isang katulong sa labas. Pinunasan ni Patricia ang kanyang luha ng may matinding kaba. Ang oras na kinatatakutan niya ay tila dumating na. Pagpasok nila sa malawak na sala ng mansyon, naroon ang Donya, si Katrina na nakasuot ng kanyang pangkasal na belo para sa huling dry run at si Sian na nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang baso ng alak, seryosong atmosfera at kasing lamig ng sementeryo. Nawawala ang aking mamahaling kwintas na brilyante. Bungad ng Donya at ang boses ay puno ng pangingit-ngit. Yun ang isusuot ni Katrina bukas bilang something borrowed. At kayong dalawa lang ni Rosa ang pumasok sa silid ko kaninang hapon para mag-ayos. Hindi po kami ang kumuha, senyorita. Nanginginig na depensa ni Aling Rosa. Matagal na po ako nagsisilbi rito at alam niyo pong tapat ako. Kung hindi ikaw, baka malanding anak mo. Bulyo ni Katrina sabay hakbang palapit kay Patricia. Gipit ka, di ba? Buntis ka at walang sustento mula sa lalaki mo sa beer house. Tsak na ninakaw mo yon para may pang-anak ka? Hindi po magagawa yan. Umiiyak na iling ni Patricia. I-search ang kwarto nila ngayon din. Utos ang Donya sa mga bodyguard. Sa pagkakataong iyon, nagtagpo ang tingin ni Patricia at Sian. Nakita ni Patricia ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Sian. Isang hudyat ng matinding tensyon. Alam ni Sian na kapag ginalugad ang kwarto ni Patricia, makikita ang mga gamot, ang natitirang pera at baka ang mga bagay na mag-uugnay sa kanilang dalawa. Stop this nonsense! Biglang pakialam ni Sian, malimig at torotabo ang boses habang humahakbang paitaas. Ma'am, Katrina, bukas ang kasal. Huwag niyong sirain ng gabi sa paghanap ng kwintas na baka naiwan mo lang sa kotse ko kanina, Katrina. I remember putting it in the glove compartment. Napatigil si Katrina. Talaga, babe? Nandun ba?
Yes, titignan ko mamaya. Sagot ni Sian, ngunit ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig ng diretso kay Patricia. Isang sulyap na nagsasabing mag-ingat ka. Hating gabi na nang palihim na lumabas si Patricia upang kumuha ng tubig sa kusina para sa kanyang gamot. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, isang malakas na kamay ang biglang humila sa kanya pabalik sa silid ng mga lino at kortina. Napasigaw sana siya, ngunit tinakpan ng isang mainit at pamilyar na palad ng kanyang bibig. Si Sian. Gusto mo pa talaga tayong mamatay? Gigil na bulong ni Sian habang nakasandal si Patricia sa pader. Napakapit sa kanyang matigas sa dibdib. Muntik na kayong malkat matuklas kanina. Ano yung nakita kong hawak ng ina mo bago kayo pumasok sa sala? Alam na ba niya? Inalis si Sian ang kamay sa bibig ng dalaga. Humihingal si Patricia. Ang lapit na mukha ni Sian ay nagpapabilis ang kanyang dugo. Nahanap po ni Mama ang mga gamot, pero hindi ko po sinabi na kayo ang ama. Patawad, sir. Patawad. Tinitigan ni Sian ang umiiyak na mukha ni Patricia sa ilalim ng kaunting liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang marahas at bawal na pagnanasa. Sa kabila ng katotohanang bukas ay ikakasal na siya, ang babaeng ito, ang hampas lupang katulong na ito, ang nagmamay-ari ng kanyang anak at sa isang bahagi ng kanyang madilim na pagkatao, ang nagpapatakbo ng kanyang sistema. Hinalikan ni Sian si Patricia ng marahas, puno ng galit, takot at nakatagong emosyon. Isang halik ng pamamaalam at pag-angkin. Nagulat si Patricia, ngunit hindi niya nagawang lumaban. Isinuko niya ang kanyang sarili sa tamis at pait ng sandali. Nang humiwalay si Sian, hinawakan niya ang panga ni Patricia ng mariin. Bukas, pagkatapos ng kasal, aalis kayo ng ina mo rito. Bibigyan ko kayo ng bahay sa malayo. Ayoko nang makita ang mukha mo, Patricia. Dahil sa tuwing nakikita kita, nasisira ang takbo ng utak ko. Bitbit ang huling banta at ang sakit ng kanyang halik. Iniwan ni Sian si Patricia sa dilim. Humagulhol si Patricia habang dahan-dahang napaupo sa sahig ng silid. Bukas ang kasal mo. Isip-isip niya habang hinahawakan ng kanyang labi na may lasa pa ng alak at pabango ni Sian. Gusto mo akong ilayo dahil natatakot ka. Natatakot ka na baka mahalin mo rin ako? O baka natatakot ka na masira ang marangyang buhay mo? Pero paano ako, Sian? Paano ang puso kong durog na? Habang ang lalaking mahal ko'y ihahatid sa dambana bukas ng ibang babae. Ang araw ng kasal, ang buong mansyon at ang katedral sa bayan ay binalot ng marangyang dekorasyon ng mga puting rosas at mamahaling telang organsa. Ngunit para kay Patricia, ang bawat puting palamuti ay tila telang pamburol sa kanyang naghihingal yung puso. Suot ang uniforme ng mga katulong, nakatayo si Patricia sa likod ng bahagi ng katedral. Kasama ang kanyang ina na si Aling Rosa. Balangko ang kanyang mga mata habang pinapanood ang dahan-dahang paglakad ni Katrina sa altar. Napakaganda nito sa kanyang wedding gown. Isang imahe ng perpektong buhay na kailanman hindi maaabot ng isang katulad ni Patricia. Sa dulo ng dambana, nakatayo si Sian. Isig Ginoo sa kanyang formal na kasuotan. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Nang magtagpo ang kanilang paningin sa gitna ng karamihan, mabilis na nagbaba ng tingin si Sian. May takot at pag-uusig sa kanyang luong bayan, ngunit mas matimbang ang kanyang ambisyon. Habang nagsisimula ang seremonya, naramdaman ni Patricia ang tindi ng panginginig ng kanyang mga binti. Ang kanyang puson ay nagsisimula na namang kumirot. Tila nagre-rebelde ang bata sa kanyang sinapupunan sa bawat salita ng sumpaan na binibitawan ng kanyang ama sa ibang babae. Kung meron mang nakakaalam ng dahilan kung bakit hindi dapat ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Saad ng pari sa buong katedral. Sandaling tumahimik ang paligid, napahawak si Patricia sa kanyang tiyan. Halos mabuwal sa kanyang pwesto dahil sa tindi ng sakit ng kanyang kalooban at katawan. Magsalita ka, Patricia. Udyok ng isang bahagi ng kanyang isip. Isumbong mo siya. Isumbong mo ang kalupitan niya. Ngunit binalot siya ng takot nang maalala ang banta ni Sian. Ipapapatay kita.
Niyuko niya ang kanyang ulo at pinasandal ang katawan sa pader at hinayaang pumatak ang luha sa kanyang mga sapatos. Walang sumagot. Nagpatuloy ang kasal hanggang sa matapos ang seremonya at magtungo ang lahat sa marangyang resepsyon sa garden ng isang sikat na resort. Sa gitna ng kasiyahan, habang nagtatawanan ang mga mayayamang bisita, inutusan si Patricia na magsilbi ng champagne sa presidential table kung saan nakaupo ang mga bagong kasal at ang kanilang pamilya. "Babe, uminom ka muna," nakangiting sabi ni Katrina habang inaabotan ng baso si Sian. "Salamat," sagot ni Sian na halatang pilit lang ang ngiti. Lalapit na sana si Patricia upang ilapag ang karagdagang inumin nang biglang makaramdam siya ng isang matinding saksak ng kirot sa kanyang puson. Mas matindi kaysa nung nakaraang gabi, sabay nito ang pag-ikot ng kanyang paningin. Nabitawan ni Patricia ang tray at nabasag ang mga mamahaling baso. At ang champagne ay tumapon mismo sa laylayan ng napakagandang wedding gown ni Katrina. "Oh my God! Ang gown ko!" tili ni Katrina habang mabilis at tumayo. Nanandidilat ang mga mata sa galit. "Ikaw na naman? Sadya mo to, di ba? Napakawala mong kwenta." "Pasensya na po, senyorita. Hindi ko po sinasadya." Utal-utal na sabi ni Patricia habang nakaluhod sa sahig at pilit na pinupulot ang mga bubog habang dumadaloy ang kanyang luha. Lumapit si Katrina at marasay tinulak si Patricia sa balikat. "Lumayas ka sa harap ko! Isang hampas lupang katulong na may pamilyang magnanakaw at ngayon sinira mo pang kasal ko!" Dahil sa tulak, nawala ng balanse si Patricia at napaupo ng marahas sa mga basag na bubog. Isang matinding hiyaw ng sakit ang lumabas sa kanyang labi. Ngunit hindi lang ang sugat sa kanyang kamay ang nagpaatungol sa kanya, kundi ang isang mainit at malapot na likido na mabilis na dumaloy mula sa kanyang palda, na nagiwan ng isang malaking pulang mantsa sa puting alpombra ng resort. "Dugo!" bulong ng isang bisita. Napatayo si Sian, hindi na napigilan ng sarili. Ang kanyang mukha ay binalot na matinding takot at pag-aalala na nakita ng lahat ng tao. "Patricia!" Habang nagkakagulo ang lahat at sumisigaw si Aling Rosa upang tulungan ang kanyang anak, mabilis na lumapit ang Donya, ang ina ni Sian, upang tabigin si Sian palayo. "Sian, huwag ka makialam dyan. Hayaan mo ang mga guard na magdala sa kanya sa ospital," utos ang Donya. Ngunit bago pa man makakilos sa mga bodyguard, isang matandang lalaki mula sa pamilya ni Katrina, ang kanyang tiyuhin na si Don Tito, na isang kilalang doktor at may-ari ng klinika kung saan nagpatingin si Patricia, ang lumapit upang suriin ang dalaga. Tiningnan ng doktor ang dugo ang palda ni Patricia at pagkatapos ay nakita nakasulat na pangalan sa ID na nakasabit sa uniforme nito. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Humarap siya sa buong pamilya at sa mga bisita, hawak ang kanyang telepono. "Teka, siya si Patricia Mendoza?" tanong ng doktor na may halong gulat at galit. "Oo po, Tito. Katulong lang yan na nabuntis sa beer house," sagot ni Katrina na nandidiri. "Hindi," umiling ang doktor. Binalot ng katahimikan ng buong paligid. "Siya ang pasyente ko nung 1 linggo at may nagbayad ng kanyang bills gamit ng isang eksklusibong credit card na nakapangalan sa pamilya niyo, Katrina. Pero hindi kay Katrina ang card na yun." Tiningnan ng doktor si Sian. "Ang card na ginamit pambayad sa check-up pa ng pagbubuntis ng katulong na ito ay ang supplementary card mo, Sian. Nakatala sa system ng klinika ko ang pangalan at pirma mo bilang garantor ng pasyenteng to." Parang niyanig ng napakalakas sa lindol ang buong resepsyon. Nandilat ang mga mata ni Katrina at unti-unting tumingin kay Sian na ngayon ay hindi na makapagsalita. Blanko at puting-puti ang mukha ni Sian. "Anong ibig sabihin nito? Bakit ikaw ang nagbabayad sa pagbubuntis ng katulong na to?" "Sian!" sigaw ng Donya, habang ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan at maglabas ng kanilang mga telepono upang videohan ang eksena. Sa gitna ng kahihiyan ng iskandalo at ng nagbabadyang gulo, nawala na ng malay si Patricia. Ang huling nakita niya bago magdilim ang kanyang paningin ay ang mukha ni Sian na unti-unting lumuluhod sa kanyang harapan, habang ang kanilang pinakatatagong lihim
ay sumabog sa harap ng buong mundo sa mismong araw ng kasal nito. Umiiyak ang tunog ng aparato sa loob ng emergency room ng ospital. Sa labas ng pinto, nakasandal si Sian sa pader. Gulong-gulo ang buhok, lukot ng kanyang mamahaling tuksido, at may bahid pa ng dugo ni Patricia sa kanyang mga kamay. Ang kisig at yabang ng isang tagapagmana ay tuluyang nawala. Ang natira ay isang lalaking takot na takot sa kung anong mangyayari sa kanyang anak. Sian! Isang matunog na sampal ang bumaon sa pisngi ni Sian. Ang kanyang ina, ang Donya, nanginginig sa galit habang naglalakad pabalik-balik sa pasilyo. Kasunod nito si Katrina na mugto ang mga mata. Hawak pa rin ang laylay ng kanyang wedding gown na may mantsa ng champagne at dugo. Paano mo nagawa ito sa amin? Sa harap ng lahat ng bisita? Sa harap ng media? Galit na bulyaw ng Donya. Pabulong ngunit may pait. Ang pamilya natin ay naging tampulan ng chismis ngayon. At ang masama pa, isa-isang katulong mo lang ipinalit ang dangal ng pamilya. Hindi gumalaw si Sian. Tiniis niya ang sakit ng sampal ng ina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa glass window ng emergency room kung saan makikita ang mga doktor na abala sa pagsagip kay Patricia. Lumapit si Katrina kay Sian. Ang kanyang tinig ay puno ng puot at matinding pagkainsulto. Kaya pala ganun ka na lang kung protektahan ang hampas lupang yan. Sumbat ni Katrina habang dinuduro ang dibdib ng kanyang bagong kasal na asawa. Ginamit mo pa ang card mo para sa check-up niya? Habang ako, abala sa pag-aayos ng kasal natin, ikaw pala, abala sa pag-aalaga sa kabit mo. Hindi ko siya kabit, Katrina. Malamig ngunit maraing sagot ni Sian at humarap siya sa kanyang asawa. Isang gabi lang ang nangyari sa amin. Lasing ako noon, pero ang batang dinadala niya, dugo at laman ko yan. At hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko dahil lang sa mga ambisyon niyo. Anak? Natawa ng mapait si Katrina. Kasal na tayo, Sian. Legal na tayo mag-asawa simula ngayong araw. Pero sinisiguro ko sa iyo, sa oras na mabuhay ang batang yan, gagawin kong impyerno ang buhay ng katulong mo at ng anak mo. Bago pa man makasagot si Sian bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor na si Don Tito, ang tiyuhin ni Katrina, na may seryosong mukha. Kasunod nito si Aling Rosa na humahagulhol habang inaalalayan ng isang nurse. Tito, sabihin mo sa akin, patay na ba ang bata? Agad na tanong ni Katrina at may bahid ng pag-asa sa kanyang boses na sana inabula ang prutas ng kasalanan. Tumingin si Don Tito kay Sian bago bumuntong hininga. Ligtas ang ina. Nagawa naming patigilin ang pagdurugo ni Patricia sa ngayon. Huminga ng malalim si Sian, ramdam ang bahagyang pagluwag ng kanyang dibdib. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Pero kritikal ang kondisyon ng sanggol. Patuloy ni Don Tito. Masyadong mahinang kapit ng bata dahil sa matinding stress at emosyon na dinanas ng ina. Kailangan ni Patricia ng absolute bed rest at walang kahit anong ingay o gulo. Sa oras na tumaas muli ang kanyang blood pressure dahil sa stress, tuluyan ang mamamatay ang bata. Kung ganun, ilabas niyo siya sa ospital na to. Ayoko magbayad ng kahit isang sentimo para sa kanya. Singhal lang doon niya. Hindi maaari, ma'am. Harang ni Sian. Kumakbang siya sa harap ng kanyang ina at ni Katrina. Ang kanyang mga matay bumalik sa pagiging kasing lamig ng yelo. Ang Sian na kinatatakutan ng lahat. Dito siya mananatili. Ako magbabayad ng lahat ng gastusin. At walang sino man sa inyo ang lalapit sa kanya. Sian, kakakasal yun lang ni Katrina. Ako ang asawa mo. Iyak naman ni Katrina. Asawa sa papel, Katrina? Sagot ni Sian na walang pag-aalinlangan. Nakuha mo ng apelyido ko. Nakuha na ng pamilya mo ang pirma ko sa kontrata ng negosyo. Pero ang buhay ko at ang anak ko, akin yan. Matapos ang mainit na tapatan, pinaalis ni Sian ang kanyang ina at si Katrina sa ospital sa tulong ng kanyang mga bodyguard. Pumasok siya sa pribadong silid kung saan inilipat si Patricia. Tahimik ang silid at tanging ang tunog lang ng monitor ang naririnig. Nakaupo sa tabi ng kama si Aling Rosa, na blangkong itsura ngunit may luhang dumadaloy.
Nang makita si Sian, tumayo ang matanda at yumuko bilang paggalang kahit na may galit at sakit sa kanyang puso. Iwan mo muna kami, Aling Rosa. Mahinahong pakiusap ni Sian. Tumango ang matanda at lumabas. Lumapit si Sian sa gilid ng kama. Dahan-dahang idinilat ni Patricia ang kanyang mga mata. Sobrang amo ng kanyang mukha, ngunit bakas ang labis na kapaguran. Sir Sian, may hinang bulong ni Patricia, pilit na gumagalaw. Ang bata po. Ligtas ang bata, Patricia. Sabi ni Sian. Umupo siya sa tabi ng kama at sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan niyang malamig na kamay ni Patricia. Hindi marahas, kundi mahigpit at puno ng proteksyon. Huwag ka mag-alala. Alam na ng lahat ang totoo. Wala nang sasaktan sa'yo. Naiyak si Patricia, ngunit hindi dahil sa takot kundi dahil sa halo-halong emosyon. Alam na ng lahat. Isip-isip niya habang nakatitig sa kamay ni Sian na nakahawak sa kanya. Sira na ang kasal mo, Sian. Sira na ang reputasyon mo dahil sa akin. Pero bakit nandito ka pa rin sa tabi ko? Bakit tinahawakan mo ang kamay ko ng ganito? Patawad po. Nasira ko ang buhay niyo. Ikbi ni Patricia. Tinitigan siya ni Sian ng matagal bago binitawan ng mga salitang tuloy na nagpabago sa takbo ng kanilang tadhana. Hindi mo sinira ang buhay ko, Patricia. Matagal nang sira ang buhay ko sa mga kasinungalingan ng pamilya ko. Ngayon, sisiguraduhin kong mabubuhay ang anak natin. Kahit kalabanin ko pa ang buong mundo. Isang pangako sa gitna ng digmaan. Alam ni Patricia na ang paglabas nila sa ospital na ito ay simula ng isang malaking bagyo. Dahil hindi papayag si Katrina at ang donya na matalo ng gano'n na lamang. Matapos ang isang linggong pananatili sa ospital, palihim na inilabas ni Sian si Patricia at ang ina nitong si Aling Rosa sa likod ng pinto upang iwasan ang mga nag-aabang na mamamahayag. Idinala niya sila sa isang pribadong rest house sa isang liblib at eksklusibong subdivision sa Tagaytay. Isang ari-arian na nakapangalan lamang sa kanya at walang nakakaalam sa kanyang pamilya. Dito muna kayo. Saan ni Sian habang inilalapag ang mga bag ni na Patricia sa loob ng master bedroom? May sariling nurse na magbabantay sa inyo rito 24/7, Patricia. Walang sino mang makakapasok sa subdivisyong ito na walang permiso ko. Sir Sian, bakit sa kwarto niyo po ako inilagay? Pwede naman po kami ni Mama sa quarter sa likod. Naihiyang bulong ni Patricia habang dahan-dahang nauupo sa napakalambot na kama. Hindi ka nakatulong dito, Patricia. Seryosong sagot ni Sian. Lumapit siya at kinuha ang isang makapal na kumot upang itakip sa mga binti ng dalaga. Dala mo ang anak ko at sa silid na ito mas mabilis kitang mababantayan kapag narito ako. Napatitig si Patricia sa mukha ni Sian. Ang dating amo na kasing lamig ng yelo ay unti-unti nang nagpapakita ng init ng pag-aalaga. Nangiabot ni Sian ang baso ng gatas at ng kanyang mga gamot, bahagyang nagkadikit ng kanilang mga daliri. Isang kuryente ng kakaibang emosyon ang gumapang sa kanila dahilan upang mabilis na mag-iwas ang tingin si Sian upang itago ang kanyang pagkabahala. Habang payapa ang buhay ni Patricia sa kanlungan ni Sian, isang madilim na unos naman ang binubuo ni Katrina sa Maynila. Sa loob ng kanyang marangyang kondo, babalasik na itinapon ni Katrina ang baso ng mamahaling alak sa pader. Basag-basag ito tulad ng kanyang dangal. Akala mo ba matatakasan mo ako, Sian? Akala mo ba hahayaan ko lang na magpakasaya kayo ng katulong mo? Galit na bulyo ni Katrina sa harap ng kanyang ama at ng donya. Anong plano mo, Katrina? Sira ng reputasyon ng pamilya natin dahil sa iskandalong yan. Nag-aalalang tanong ng donya na ina ni Sian. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Kasal kami ni Sian sa batas, kaya pamilya ko pa rin ang may hawak sa kalahati ng kanyang mga share sa kumpanya. Ngunit hindi ko doon sisimulan. Kung gusto ni Sian na protektahan ng hampas lupang yan, sisiguraduhin kong sa legal na paraan ko sila wawasakin. Kinuha ni Katrina ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang abogado. Attorney Santos, ihanda mo ang demanda. Kasong adultery at concubinage laban kay Sian at sa katulong niyang si Patricia Mendoza. At magpalabas ka ng warrant upang ipasuyod ang lahat ng ari-arian ni Sian. Gusto ko makita ang babaeng yan na nakaposas at umiiyak sa loob ng malamig na rehas. Hindi lang doon tumigil si Katrina.
Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa media upang ipagkalat ang mukha at pangalan ni Patricia bilang isang manggagansyong katulong na nanira ng pamilya upang kahit saan magpunta ang dalaga ay usigin ito ng lipunan. Lumipas ang 3 araw, gabi na at mahimbing nang natutulog si Patricia nang biglang magring ng sunod-sunod ang telepono ni Sian sa sala. Nagising si Patricia sa ingay at dahan-dahang tumayo upang tignan ito. Mula sa bahagyang nakabukas sa pinto, narinig niya ang galit na boses ni Sian na kausap ang kanyang abogado sa telepono. Ano? Naghain si Katrina ng demanda? At may mga reporter na nakatulog sa lokasyon ng iba ko pang bahay? Gigil na saad ni Sian habang nakapamulsa at pabalik-balik sa paglakad. Gawin mo ang lahat. Harangan mo ang warrant at huwag mo kaya makahanap nila kung nasaan kami. Nang ibaba ni Sian ang telepono, napasandal siya sa mesa at napahawak sa kanyang mukha. Bakas ang labis na estres sa lalaki. Napansin niya si Patricia na nakatayo sa may pinto, umiiyak at nakahawak sa kanyang tiyan. Sir Sian, dahil po ba sa akin kaya kayo nagkakaganyan? Ikbi ni Patricia. Haharapin ko na lang po si Senyorita Katrina. Huwag niyo na po akong ipagtanggol kung masisira lang ang buhay ninyo. Hindi na pinatapos si Sian ang sasabihin ni Patricia. Sa isang malaking hakbang ay nilapitan niya ang dalaga at marahas, ngunit maingat itong niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Manahimik ka, Patricia. Bulong ni Sian, ramdam ang panginginig ng kanyang sariling boses. Sinabi ko sa iyo, ako ang ama ng batang yan at tungkulin kong protektahan kayong dalawa. Wala makakahawak sa'yo, kahit si Katrina, kahit ang batas, hindi ko hahayaang makulong ka. Humiwalay ng bahagya si Sian at tinitigan ang mga mata ni Patricia. Sa kanunang pagkakataon, walang yelo sa kanyang mga mata. Ang natira ay ang purong katotohanan ng kanyang nararamdaman na pilit niyang itinatangi noon pa man. Nakahanda na ang mga bodyguard at ang pribadong sasakyan sa likod. Seryosong sabi ni Sian habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Patricia. Nalaman na ng mga tauhan ni Katrina ang subdivisyong to. Kailangan nating lumipat ngayon ding gabi sa isang mas ligtas na lugar kung saan walang sino man na makahahanap sa atin. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Habang nagtatago sina Patricia at Sian sa isang tahimik na rest house sa dalampasigan ng Batanes, patuloy ang maras sa paghahanap ni Katrina gamit ang kanyang yaman. Ngunit ang hindi alam ni Katrina, sa bawat hakbang na ginagawa niya upang sirain si Sian, unti-unti na palang nahuhulog ang kanyang sariling imperyo. Sa tindi na kanyang galit, naging pabaya si Katrina sa kanilang kumpanya. Ginamit niya ang mga pondo ng pamilya upang magbayad ng mga ilegal na pribadong investigador at suhulan ng ilang tiwaling opisyal para lamang mahanap ang kinaroroonan ni na Patricia. Ma'am Patricia, may problema po tayo. Nanginginig na ulat ng kanyang personal assistant isang umaga habang nasa opisina ito. Ano na naman? Nahanap niyo na ba sila? Bulyo ni Katrina. Hindi po, pero dumating po ang mga otoridad mula sa Securities and Exchange Commission at National Bureau of Investigation. Minighain po ng mabigat na ebidensya laban sa inyo at sa inyong ama tungkol sa malawakang tax evasion, falsification of public documents at illegal na paglilipat ng mga shares ng pamilya ni Sir Sian. Nabitawan ni Katrina ang kanyang mamahaling panulat. Nang tumingin siya sa labas ng salamin ng kanyang opisina, naroon ang mga pulis at mga mamahayag. Ang eksaktong media na ginamit niya noon upang sirain si Patricia ay narito na ngayon upang idokumento ang kanyang sariling pagbagsak. Ang naghain ng mga ebidensya ay walang iba kundi si Sian. Habang inaalagaan niya si Patricia sa Batanes, palihim niyang ginamit ang kanyang mga tapat na tauhan upang imbestigahan ang lahat ng maruming transaksyon ng pamilya ni Katrina. Dahil sa bigat ng mga kaso at matitibay na dokumento, hindi na nakapiit pa si Katrina gamit ang piyansa. Ang kanyang kasal kay Sian ay opisyal ding idineklarang null and void o walang bisa ng korte. Dahil sa napatunayang panloloko at pamimeke ng mga dokumento ng pamilya ni Katrina bago pa man maganap ang kasal. Sa loob ng silid ng korte, suot ang kulay orandang damit bilang preso, tuluyang humagulhol si Katrina.
habang binabasa ang hatol na habang buhay na pagkabilanggo para sa kanyang ama at mahabang taon para sa kanya. Tumingin siya kay Sian na nakatayo sa likod ng korte. Hawak ang kamay ng isang masustansya at magandang Patricia na ngayon ay may malaki ng tiyan. Walang galit sa mga mata ni Sian, kundi purong kapayapaan. Tinalikuran nila ang sumisigaw na si Katrina. Hudyat na tuloy nang natapos ang madilim na bahagi ng kanilang buhay. Pagkalipas ng 3 buwan, ang tunog ng iyak ng isang sanggol ang pumuno sa pribadong silid ng isang ospital sa Maynila. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang ni Patricia. Napakagwapo ng apo ko. Mukha-mukha ng kanyang ama. Nakangiting wika ni Aling Rosa habang pinupunasan ng luha ng kagalakan, malayo sa takot na naramdaman nila noon sa mansyon. Lumapit si Sian sa gilid ng kama at hinalikan si Patricia sa noo bago kargahin ang kanilang anak. Sa kauna ang pagkakataon, ang mga mata ni Sian ay napuno ng purong init, pagmamahal at emosyon. Salamat Patricia. Bulong ni Sian habang nakatitig sa dalaga. Salamat sa pagiging matatag mo. Salamat dahil hindi mo binitawan ang anak natin at hindi mo ako binitawan. Ngumiti si Patricia, hawak ang kamay ni Sian. Salamat din po, Sir Sian, sa pagprotekta sa amin. Huwag mo na nga akong tawaging sir. Natatawang pagtatama ni Sian habang idinidikit ng kanyang noo sa noo ni Patricia. Asawa mo na ako ngayon at habang buhay kitang iibigin at aalagaan. Makalipas ang 3 taon, sa hardin ng isang bagong mansyon ay tinayo ni Sian para sa kanyang sariling pamilya. Masaya nagtatatakbo ang kanilang anak na si Liam. Kasunod dito sa Aling Rosa na masigla at nakangiti habang binabantayan ng apo. Nakatayo sa veranda sina Sian at Patricia. Magkahawak ang kamay habang pinapanood ang kanilang pamilya sa ilalim ng magandang sikat ng araw. Wala ng takot, wala ng mga lihim at wala ng lamig ng yelo sa puso ni Sian. Dahil ang pag-ibig ng isang dating katulong na tinawag nilang hampas lupa, ang tunay na nagtunaw sa yelong iyon at nagdala na walang katapusang tagsibol sa kanilang buhay. Mahal kita Patricia. Bulong ni Sian bago igawad ng isang matamis at mapayapang halik sa kanyang asawa. Mahal na mahal din kita Sian. Sagot ni Patricia sa pagitan ng kanilang mga ngiti. At doon, sa ilalim ng malayang langit, natapos ang kwento ng isang bawal na lihim na naging isang dakila at wagas na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Patricia at Sian. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo tuluyang magtapos, hayaan niyo pong batiin ko ang ating mga masugid na taga-subaybay na sina Ma'am Gloria Foster from England, United Kingdom, si Ma'am Anix 9782 from Kuwait, si Ma'am Kiki Gibbs from USA, at si Ma'am Dwayne Ormatan from UAE. Gayun din po si Ma'am Josie Corpus from Pangasinan, si Ma'am Medi Dakil from Milan, Italy, at si Ma'am Rose de la Cruz from Abu Dhabi. Maraming salamat po. God bless us all.